Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1201, Tiyolin. Ilang oras pa ang lumipas at ang balita na si Qiu Yuzin ay nakalusot sa layer ng Zunchi ay karaniwang kaalaman. Maraming mga tao ang nag-iisip na nakakalungkot na hindi nakita ni Qiu Yuzin ang manghuhula, kung hindi ay sasabihin niya sa kanya kung gaano siya naging malakas. Mabilis siyang bumangon sa hilagang bahagi ng bahwang. Sa pagkalat ng balita, sumikat din ang Qiu Yuzin sa ibang mga rehiyon ng lalawigan ng bahwang. Ang ilang mga alingaw ay nagsabi pa na ang hindi kapani-paniwalang mga henyo mula sa napakalakas na pamilya ay gustong pakasalan siya. Matagal nang kalmado ang hilagang bahagi ng bahwang, ngunit sa balitang iyon, tiyak na magsisimulang muli ang mga pangyayari. Tungkol kay Zuan Yuan, hindi siya ganoon kaina, ito ay kabaligtaran talaga. Matapos ma-kick out sa Tiantai, masigasig siyang nag-practice ng cultivation. 6 na buwan pagkatapos umalis sa Fortune City, nakapasok siya sa ika-9 na layer ng Tianqi. Pagkatapos ay naging lubhang agresibo siya at patuloy na nagsasabi na si Lin Feng ay walang kakayahan upang harapin siya. Sinabi lang ni Zuan Yuan ang mga ganoong bagay dahil alam niyang walang magagawa si Tiantai laban sa kanya. Sila lang ang grupo ng impluwensyang may emperador sa hilagang bahagi ng bahwang, kaya kung nagpadala sila ng malalakas na cultivator para patayin siya, ito ay isang kahihiyan sa kanila. Maliban kung lumabas ang mga level cultivator ng Tiantai mula sa Tiantai, patuloy siyang magdudulot ng gulo. Lahat ng tao sa Tiantai ay naglagay ng mataas na pag-asa kay Lin Feng. Gayunpaman, tila nawala si Lin Feng sa eksena at walang nakakita sa kanya sa loob ng 6 na buwan. Ang ilang mga tao ay nagsabi na si Lin Feng ay nagtatago at hindi lumaban dahil siya ay natatakot kay Zuan Yuan. Pagkatapos ng lahat, kahit na nauna si Lin Feng sa proseso ng recruitment ng Tiantai, mababa ang kanyang cultivation level. Sa ngayon, hindi siya maaaring maging mas malakas. Marahil ay hindi pa rin niya kayang labanan si Zuan Yuan na nakalusot sa ika-9 na layer ng Tianqi. Naisip din ng ilang tao kung ano ang mangyayari kung si Qiu Yuzin ay nasa Tiantai at hindi kasama ang kanyang pamilya nang dumating si Zuan Yuan upang salakayin ang Tiantai. Walang alam si Lin Feng tungkol sa kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Siya ay ganap na nakahiwalay sa kanyang sarili mula sa labas ng mundo at nasa gitna ng Huangxi kung saan siya nagsanay sa paglilinang sa nakalipas na ilang buwan. Sa wakas, bumalik siya sa mainland at naglakad-lakad ng walang layunin. Pinanood niya ang mga paglubog ng araw at pagsikat ng araw, napagmasdan niya ang mga pagbabago sa temperatura at panahon, habang nauunawaan ang lakas ng hangin, apoy at kulog. Paminsan-minsan, inilabas ni Lin Feng ang kanyang Tianji sword at nagsanay sa paglilinang kasama nito sa hangin at ulan, o mga bagyo. Isang lalaki, isang espada, gumagala na tila walang patutunguhan. Lumakad at naglakad si Lin Feng, sa dagat at sa lupa. Sa pag-alagala niya, natuklasan niya kung gaano kalawak ang lalawigan ng bahwang. Naglakad siya sa dagat at sa lupa sa loob ng kalahating taon at hindi pa rin umaalis sa hilagang bahagi ng bahwang. May isang maliit na nayon sa hangganan sa pagitan ng hilagang bahagi ng bahwang at sa kanlurang bahagi ng bahwang. Walang gaanong naninirahan doon, kung saan halos 1,000. Sa umaga, kapag nagising ang mga tao, sinundan nila ang nag-iisang mataas na antas na nagsasaka ng Tianqi layer na mayroon sila sa nayon at nagsanay sa paglilinang kasama niya sa paanan ng isang bundok. Sumikat ang araw sa umaga sa kanilang katawan, nakaka-relax ang kapaligiran. Ang cultivator ay nasa loob ng 40, ngunit dahil siya ay malakas, siya ay mukhang 30. Itinuro niya ang mga kasanayan at diskarte sa karamihan, mga diskarte sa pakikipaglaban at iba pang uri ng mga bagay. Lahat ng uri ng tao ay tumanggap ng kanyang mga turo, ang mga pinakabata ay 5-6 na taong gulang, habang mayroon ding mga taong 30, 40, at iba pa. Tito Lin, napakalakas ng master, ayaw mo bang mag-aral? Tanong ng isang tao. Ang cute nitong bata, nakataas ang ulo at kausap ang isang binata na nakaupo sa isang upuang bato. Imposibleng sabihin kung ilang taon na si Uncle Lin, maaari siyang 20 o 30. Mahaba ang gulo ng buhok niya na para bang hindi niya inaalagaan ang sarili niya, may balbas pa. Gayunpaman, matalim ang mga mata niya. Napatingin ang binata sa cute na bata na malamang nasa 3 o 4 na taong gulang, iniunat nito ang kamay, hinawakan ang bata at niyakap ito. Kinurot niya ang pisngi ng bata, ngumiti at sinabi. Gago si Tito, hindi siya makapag-aral. Xiao Chen, paglaki mo, mag-aaral ka na sa master. Sinungaling ka, sabi ni mommy at tita kahit kailan hindi kayo nag-away, talagang malakas ka talaga. At ano ang sinasabi ni Uncle Shu tungkol sa akin? Sa tingin niya ba malakas ako? Tanong ng binata na nakatingin sa cute na bata. Sabi ni Uncle Shu hindi niya alam, baka hindi ka talaga makapag-aral, o baka mas malakas ka sa kanya. Pero hindi naniniwala sina mommy at auntie na mas malakas kayo kay master. At ikaw? Sa tingin mo ba ako? Umiling si Xiao at sinabi. Hindi rin ako naniniwala na ganoon ka kalakas. Palagi kang naglalakad sa bundok, umupo doon hanggang sa gabi at pagkatapos ay bumabalik muli sa pamamagitan ng paglalakad. Maaaring lumipad ang malalakas na tao. Xiao Chen, nakakainis ka na naman, Yolin. Sabi ng isang tao mula sa malayo. Isang batang babae na nakapusod ang tumakbo papunta sa kanila. Siya ay nasa 10 taong gulang o higit pa, ngunit siya ay mukhang mature na. Namula pa siya nang tumingin sa binata.
Brother Linfeng, pasensya na, naabala ka na naman niya. Sabi ng dalaga na sinalo si Xiao Chen at niyakap ito. Nang mahawakan niya ang bata, ang kamay niya ay hinaplos ang braso ni Linfeng at namula siya, mukhang nahihiya. Walang problema, gusto ko si Xiao Chen. Ang binatang iyon ay si Linfeng na nawala sa Tiantai sa loob ng kalahating taon na. Isang buwan na siyang naninirahan sa nayon na iyon. Inakala ng mga tao sa nayon na siya ay isang sirasirang tao na mahilig umakyat sa mga bundok at magpahinga doon. Nagustuhan din niya ang pagmamasid sa mga taong nagsasanay sa paglilinang. Dahil pala kaibigan, palabiro at mainit si Linfeng, nagustuhan siya ng mga tao sa nayon. Minsan, mahilig silang magbiro, halimbawa, tinanong siya kung tinalikuran na ba siya ng babaeng mahal niya. Iyon man lang ang magpapaliwanag kung bakit siya naninirahan sa kabundukan. Ang batang babae ay tinawag na Yezu, napakaganda niya. Kahit na siya ay napakabata pa at hindi mukhang isang matandang babae, naisip ni Linfeng na siya ay mas maganda kaysa kay Qi Jiaojiao o Yang Ziye. Bukod dito, si Yezu ay isang henyo sa nayong iyon. Napakabata pa niya at nakalusot na sa ikapitong Zuan-Chi layer. Malapit na siyang makapasok sa layer ng Tianqi. Ang nayon ay naglagay ng mataas na pag-asa sa kanya. In the future, marami ding lalaki ang magkakagusto sa kanya. Brother Feng. Sabi ni Yezu sa sandaling iyon, nanginginig ang kanyang boses. Mukha na naman siyang mahiyain. Anong mali? Nakangiting tanong ni Linfeng. Inilabas ni Yezu ang isang maliit na talom at sinabi. Brother Linfeng, maaari mo bang ahit ang iyong balbas? Namumula siya habang nagsasalita. Na-curious siya kung ano ang hitsura niya. Nagulat si Linfeng, tumingin siya sa kanya, ngumiti at sinabing. Sige, aahitin ko ito. Oo, gusto kong makita si Uncle Lin na walang balbas. Sabi ni Xiao Chen, natutuwa siya at napahadjijek. Bigyan mo ako ng talem, pupunta ako sa talon para mag-ahit. Nakangiting sabi ni Linfeng. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa isang maliit na talon sa paanan ng bundok. Tumingin siya sa refleksyon niya sa tubig at tumawa ng mahina. Siguro kahit si Mengqing ay hindi siya makikilala ng ganoon. Kalahating taon. Nagtataka ako kung kumusta na si Mengqing at kung maayos ba ang lahat sa Zuyu. Ano ang pinakabagong-bago sa lalawigan ng Bahwang? Bulong ni Linfeng. Si Linfeng ay namuhay ng relake sa nakalipas na 6 na buwan. Inahit niya ang kanyang balbas, ginupit din niya ang ilan sa kanyang buhok. Isang malinis na binata ang lumitaw sa refleksyon ng tubig at siya ay nakangiti sa isang maningning na paraan. Pagkatapos, ginamit niya ang sariwa at malinaw na tubig mula sa talon upang linisin ang kanyang mukha. Tumayo siya, nagsuot ng bagong malinis at puting damit at naglakad pabalik. Si Yezu at Xiao Chen ay nakatingin sa master na nagtuturo sa karamihan. Tumingon si Xiao Chen at nakita si Linfeng. Tito Lin. Sabi ni Xiao Chen. Tumingon din si Yezu nang marinig niya ito at tumingin kay Linfeng. Ang araw ay sumisikat kay Linfeng, mukha siyang malinis at gwapong 20 taong gulang na binata. Nakabuka ang bibig ni Yezu, inilagay niya ang kanyang maliit na kamay sa kanyang bibig. Si Linfeng pa rin ba? Yezu. Sigaw ng amo sa saling iyon. Pagkatapos ay nakita niya si Linfeng at nagulat din siya, napakagwapong binata. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1202, Tianlong Divine Castle. Lumipas ang oras at lumipas pa ang 6 na buwan. Sinusubukan pa rin ng mga tao na malaman kung totoo na ang Kyuyuzin ay nakalusot sa layer ng Zunqi. Nagsimulang isipin ng mga tao na malamang na may espesyal na katawan si Kyuyuzin, kung hindi, hindi siya makakalusot mula sa ikapitong layer ng Tianqi hanggang sa layer ng Zunqi sa loob lamang ng kalahating taon. Kahit na ang 10 pinakamalakas na cultivator sa rehiyon ay hindi kayang gawin iyon. Pagkatapos nito, mas maraming chismis ang kumalat sa doon. Si Long Teng mula sa Tianlong Divine Castle sa kanlurang bahagi ng Bahwang ay tila nakapasok din sa layer ng Zunqi. Napansin din ng ilang tao na si Tianlong Divine Castle ay lihim na bumisita sa Qiu Clan. Isang salita ang nasa isip ng lahat. Kasal. Gusto ni Tianlong Divine Castle na pakasalan ni Long Teng si Kyuyuzin. Ginawa nila iyon bago malaman kung ano ang espesyal na katawan ni Kyuyuzin upang madagdagan ang kanilang mga pagkakataon. Para sa Qiu Clan, ang makalapit sa Tianlong Divine Castle ay isang karangalan, ngunit dahil sa Tiantai, ito ay medyo komplikado. Pagkatapos ng lahat, si Kyuyuzin ay isa sa mga disipulo ni Tiantai at nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Tianlong Divine Castle at Tiantai. Ang Qiu Clan ay hindi gustong palampasin ang pagkakataong iyon. Kung magiging maayos ang lahat, magiging bahagi sila ng isang imperial na grupo ng impluensya. Bukod dito, sinabi ng manghuhula kay Long Teng na siya ay magiging isang emperador balang araw. Magiging maganda rin iyon para sa Qiu Clan. Kasabay nito, sa hilagang bahagi ng Bahwang, ang balita na si Zuan Yuan ay naghahanda na para pakasalan si Yang Ziye ay naglakbay din. Gayunpaman, hindi alam ni Linfeng ang mga bagay na iyon. Siya ay nasa maliit na baryo pa rin na tinatamasa ang buhay at kalikasan. Ang pag-akyat at pagbaba ng bundok ay naging araw-araw na ehersisyo ng lahat sa nayong iyon. Hiniling sa kanila ng kanilang amo na gawin iyon pagkatapos panoorin si Linfeng. Sinusundan silang lahat ni Yezu, ngunit hindi siya nakatutok. Sa halip, nakatingin siya talon. Sa paanan ng talon, may silhouette sa puting damit, nakatingin sa tubig.
Yezu, palihim mong tinitingnan muli si Linfang. Sabi ni Master, nakangiti siya kasi akala niya lagi niya itong ginagawa. Palagi siyang nakatingin sa kanya. Sabi ni Xiao Chen sa cute na paraan. Namula si Yezu at ibinaba ang kanyang ulo. Haha, Yezu, kung babae ako, gusto ko rin si Linfang. At saka, malamang na itinatago niya ang kanyang cultivation level. Iyon ay magpapaliwanag kung bakit siya ay napaka-enigmatic at hindi maarap. Sabi ni Master. Master, pinagtatawanan mo na naman ako. Sabi ni Yezu. Pagkatapos idinagdag niya. At saka, ordinaryong tao lang siya, hindi naman siya cultivator. Nakita mo na ba siyang nagsasanay sa paglilinang? Makikipaglaro ako kay Uncle Lin. Sabi ni Xiao Chen na tumatakbo patungo kay Linfang. Kahit na siya ay isang sanggol, siya ay medyo mabilis. Haha, malapit nang magsimulang magsanay si Xiao Chen sa paglilinang. Sabi ng master na tumatawa at nakatingin kay Xiao Chen. Patuloy na tumakbo si Xiao Chen patungo sa talon at hinayaan siya ni Yezu at ng master. Si Xiao Chen ay tumatakbo at tinatawagan si Linfang, gayunpaman, tumigil siya. Pinutol ni Linfang ang talon gamit ang isang daliri at tumigil ito sa pag-agos. Gotcha! Bumagsak ang bata sa lupa, hinawakan ang kanyang ulo at nagpatuloy sa paglalakad patungo kay Linfang. Pagkatapos, umaagos na naman ang talon. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa Master at Yezu habang sumisigaw. Master, tita, Master, tita. Anong problema, Xiao Chen? Tanong ng Master nang makita niyang bumalik ang batang babae. Inilagay ni Uncle Lin ang kanyang daliri sa talon. At tumigil ito sa pag-agos. Nakahinga siya ng maluwag sa sobrang cute. Nang marinig iyon ng amo, napatitig din siya sa talon. Wala kang naiintindihan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sabi ni Yezu na hinahaplos ang buhok ni Xiao Chen. Tita, nagsasabi ako ng totoo. Sabi ng bata na ipinakita ang palad niya. Sige, nagsasabi ka ng totoo. Sabi ni Yezu na kinurot ang kanyang pisngi. Wo. Sa di kalayuan, isang tunog ang umalangaw sa kabundukan, na bumasag sa katahimikan ng kanayunan. Nakatingin ang lahat sa malayo para tingnan kung ano ang nangyayari. Tara na, nagsimulang tumakbo ang lahat sa direksyong iyon. Tumingon si Linfang at nakitang umaalis na ang lahat sa di kalayuan. Kumunat ang noon niya, bakit bigla silang tumakbo? Dapat pumunta din ako. Buli Linfang. Kanina pa siya nanatili sa nayon, ngunit mahal niya ito doon. Nagkaroon ng alikabok sa nayon, at ang tanging daan sa nayon ay pumuputok habang lumilitaw ang mga bunganga. Natakot ang mga taga-nayon. Nang dumating ang amo at ang iba pa, nakita nila ang isang grupo ng mga dragon horse, ang kanilang mga sakay ay mukhang dominanti at maharlika. Parang hinamak ng mga taong iyon ang mga taga-nayon. Yezu, ilayo mo si Xiao Chen. Sabi ng master kay Yezu. Tumakbo siya patungo sa mga sakay at sinabi sa pinuno, isang binata. Kakarating mo lang sa Longquan Village, bakit nagkakagulo? Narinig namin na mayroon kang isang bato na tinatawag na Dragon Source Stone, at gusto namin ito. Agresibong sabi ng binata. Galit na galit ang mga tao nang marinig siya. Ang Dragon Source Stone ay isang mahalagang kayamanan na pag-aari ng kanilang mga ninuno. Kaya nilang magsanay ng paglilinang ng napakabilis salamat sa batong iyon. Paano nila ito naibibigay? Nang marinig ng master ang kaguluhan ng mga tao, nakipagkamay siya at sinabing, Kamahalan, ang Dragon Source Stone ay regalo mula sa ating mga ninuno, huwag ipilit. Tumahimik ka, agresibong sigaw ng binata. Hindi ko na inuulit ang aking sarili, pumunta at kunin ang Dragon Source Stone. Ang iyong kamahalan, ang Tianlong Divine Castle ay isang makapangyarihang imperial na grupo, hindi ba medyo exaggerated na kumilos ng ganito? Malamig na sabi ni Master. Hindi niya maibigay ang mga regalo ng kanilang mga ninuno. Ano? Sumimangot ang binata at malamig ang ekspresyon ng mukha nito. Isang cultivator mula sa nayon ang kinikilalang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle. Yezu, pumunta at hanapin si Linfang, bilisin mo. Sabi ng master kay Yezu gamit ang telepathy. Bilisin mo. Nagiling si Yezu at tumakbo palayo. Gaano kaganda, ngunit maaari ba siyang tumakas? Malamig na ngumiti ang binata at sinabi. Dahil alam mong taga Tianlong Divine Castle kami, sasalungat ka pa rin ba sa amin? Hindi namin ibibigay ang mga regalo ng aming mga ninuno. Malamig na sabi ni Master. Napakagaling. Sabi ng binata na mukhang galit na galit. Pinadala mo lang yung babae para maghanap ng ibang tao I guess. Sinuri ko ang nayon bago ako dumating. Bukod sa iyo na nakalusot hanggang sa ikapitong layer ng Tianqi, walang ibang tao dito na nasa tuktok ng layer ng Tianqi. Sino kaya ang hahanapin niya ngayon? Namutla ang mukha ng master. Ang mga taong iyon ay mula sa Tianlong Divine Castle at ang pinakamahina ay nakalusot sa ikalimang layer ng Tianqi. Ang nangungunang binata ay nakalusot sa ikawalong layer ng Tianqi. May maitutulong ba si Linfang? Dahil pinapanta mo siya para maghanap ng iba, maghihintay ako. Pagkatapos, papatayin ko ang lahat ng sabay-sabay sa isang putok. Hindi gaanong mahirap sa ganoong paraan. Mahinahon at walang pakialam na sabi ng binata. Dahil alam ng mga nayon na sila ay mula sa Tianlong Divine Castle, hindi nila maaaring hayaang mabuhay ang sinuman sa kanila. Ikaw. Ang mukha ng master ay namutla ng nakakamatay. Napakalupit. Putulin mo muna ang kanyang mga kamay.
Malamig na sabi ng binata. Tumawa ang dalawang cultivator at tumalon mula sa kanilang mga kabayo, naglalakad patungo sa Panginoon. Mga kapwa ko disipulo, hihilingin ni Long Teng ang kamay ni Qiu Yuzin. Para dyan, kailangan niya ng regalo, at magiging perpekto ang Dragon Source Stone. Ang Panginoon ng Nayon ay nakalusot lamang hanggang sa ikapitong layer ng Tianqi, wala siyang magagawa laban sa kanila. Dalawang nakakakilabot na hiyawan ang kumalat sa di kalayuan. Galit na galit ang karamihan. Tumigil na kayong lahat. Galit na sigaw ng amo. Lahat ay mukhang takot na takot. Lahat sila ay nakatingin sa kanilang Panginoon, nakaluhod sa lupa. May humawak sa braso niya at inalis iyon. Huwag mong saktan ang aming amo. Sabi ni Xiao Chen na tumatakbo papunta sa kanila. Galit na galit siya nang makita niyang naputol ang braso ng kanilang amo. Bumalik ka, sigaw ni Master. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Hinanap ni tita si Uncle Lin, napakalakas niya at ililigtas ka niya. Sabi ni Xiao Chen. Sinabi niya kung saan nagpunta si Yezu sa harap ng mga taong iyon. Bata pa siya kaya hindi niya namalayan ang ginawa niya. Ang cute, sabi ng binata sakay ng kabayo. Tumalon siya mula sa kabayo at sinabing may masamang ngiti. Halika at yakap mo ako. Nakikiusap ako, huwag mo siyang saktan, bata lang siya. Galit na sabi ni Master. Halika at yakapin mo ako. Malamig na sabi ng binata. Hehe. Tumawa ang pumutol sa braso ng amo at iniunat ang mga kamay sa bata. Gayunpaman, sa sandaling iyon, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, na naging itim. Tapos dahan-dahan siyang bumagsak, patay. Lahat ay namangha. Patay na siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1203, biglang bumalik. Patay na siya. Ang kapaligiran ay naging lubhang kalmado. Susunggaban sana niya si Xiao Chen, pero bigla siyang namatay. Pumunta ka at kunin ang bata. Sigaw ng pinuno. May ibang sumulyap sa karamihan at dahan-dahang naglakad patungo sa bata. Biz. Bigla niyang iniunat ang kanyang mga kamay patungo sa bata, gayunpaman, sa sandaling iyon, isang nakakatakot na chi ang tumagos sa kanyang katawan. Nagsimula siyang manginig, namutla ang mukha niya at bumagsak, patay na rin. Boom! Ang malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay mukhang galit na galit. Sa karamihan ng tao ay isang taong mukhang medyo ordinaryo. Ikaw, Jan, wala ka dito kanina. Sabi ng pinuno na nakaturo sa isang binata. Kasabay nito ang dahan-daang paglabas ng binata mula sa karamihan. Nang makita ng master kung gaano kalmado si Lin Feng, bigla siyang nakaramdam ng ligtas at walang pakialam ng ngumiti. Kasabay nito, may tumatakbo sa direksyon nila mula sa malayo. Si Yezu iyon, hinanap niya si Lin Feng, ngunit sapat na mabilis para makasabay siya. Guro, sabi ni Yezu nang makita niyang nasugatan siya. Okay lang ako. Nakangiting sabi ni Master. Umaasa siyang may liligtas sila ni Lin Feng ngayon. Dahan-daang lumabas si Lin Feng mula sa karamihan at hinawakan ang bata. Tito Lin, mas asama silang tao. Sabi ng bata. Alam ni Uncle Lin iyon. Sabi ni Lin Feng sa malumanay na paraan, niyakap ang bata. Sino ka? Tanong ng pinuno ng grupo ng Tianlong Divine Castle. Sinulyapan siya ni Lin Feng, yumuko at ibinalik ang bata sa lupa. Pagkatapos, naglabas siya ng isang asul na garapon at sinabi, Guro, buksan mo ang iyong bibig. Ang master ay nag-aalinlangan, ngunit nakinig kay Lin Feng. Naglagay si Lin Feng ng mga asul na patak ng likido sa kanyang bibig at sa isang iglap, nabawi niya ang kanyang braso na katatapos lang naputol. Ang likidong iyon ay naglalaman ng enerhiya ng buhay. Iyon ay banal na tubig. Pagkaraan ng ilang minuto, niyugyug ng master ang kanyang braso at ikinuyom ang kanyang mga kamao, na gumagawa ng mga kaluskos. Guro, ang daming namangha. May itatanong lang ako sayo. Sabi ng binata na taga Tianlong. Sino sila? Tanong ni Lin Feng sa master, na parang hindi niya narinig ang mga ito. Mga tao ng Tianlong Divine Castle. Gusto nilang nakawin ang regalo ng ating mga ninuno. Dahil nakilala ko sila, gusto nilang patayin kaming lahat. Sagot ng master na may galit na tono. Tianlong Divine Castle. Bulong ni Lin Feng. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanila, hindi mabagal o mabilis. Patayin siya. Malamig na sabi ng binata. Dalawang cultivator ang biglang itinapon kay Lin Feng. Si Lin Feng ay mukhang kalmado at nagpatuloy ng dahan-daang paglalakad. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang dalawang sinag ng liwanag. Sa isang iglap, bumagsak ang dalawang umatake sa lupa at nanatiling hindi gumagalaw. Sinabi ko sa iyo na hindi ako nagsinungaling, napakalakas niya. Pinutol niya ang talon gamit ang isang daliri. Sabi ng bata na nakatingin kay Yezu. Si Yezu ay namangha, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Gaya ng sinabi ng master, hindi maarok ang cultivation ni Lin Feng. Anong mabilis na espada? Ang binata ay namangha, hindi man lang niya nakita ng malinaw ang espada ni Lin Feng. Paano niya eksaktong pinatay ang dalawang taong iyon? Your Excellency, kami ay mula sa Tianlong Divine Castle. Sabihin na nating misunderstanding ang nangyari ngayon, okay. Isang hindi pagkakaunawaan. Sang daming nakatingin sa binata sa malamig na paraan. Si Lin Feng ay kalmadong naglalakad pasulong. Kamahalan, kami ay mula sa Tianlong Divine Castle. Sabi niya ulit nang makitang hindi pa rin tumitigil si Lin Feng.
Tianlong Divine Castle, ano? Sabi ni Linfang. Inangat niya ang ulo niya at malamig na tumingin sa kanila. Ang ilang malalakas na cultivator na naiwan ay biglang tumingin sa takot nang makita nila kung gaano kalmado si Linfang. Magkapit tayo at patayin natin siya. Sabi ng binata. Pagkatapos, inilabas nilang lahat si Chi na nakapalibot kay Linfang. Sabay-sabay siyang inaatake ng lahat at may impresyon si Linfang na inaatake siya ng mga dragon. Atake ng hangin at kulog. Si Linfang ay nagsagawa ng isang kutsilyo kamay na hampas sa hangin at isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw. Isang pagsabog ang tumunog at ang mga katawan ng mga taong iyon ay sumabog. Para silang tinamaan ng kulog. Si Linfang ay marubdob na nagpractice ng cultivation sa loob ng 8 buwan, kaya ngayon ay maaari na niyang gawin ang mga abstruse energies na magkasama. Karaniwan, kapag gumagamit ng kulog at lakas ng hangin sa pag-atake, kahit na sa parehong oras, ang mga enerhiya ng kulog ay bumubuo ng isang pag-atake ng kulog at ang mga enerhiya ng hangin ay bumubuo ng isang pag-atake ng hangin. Si Linfang, gayunpaman, ginawa ang dalawang uri ng enerhiyang iyon na magsama-sama, na para bang lumikha siya ng bagong enerhiya. Ito ay mas malakas kaysa sa paggamit ng mga ito ng hiwalay o sa parehong oras. Napakadali para sa kanya na pumatay ng mga taong hindi nakakaintindi ng mga abstruse energies ngayon. Siyempre, ang Wind and Thunder Fusion ay isang uri lamang ng fusion na ginamit ni Linfang sa kanyang espada. Gusto ni Linfang na lumakad sa landas ni Emperor Wu Tianjian, ang kanyang puso ay parang tubig, ang kanyang espada ay parang kanyang puso. Nag-iisip siya ng espada, gamit ang natural at abstruse na enerhiya para mapahusay ang kanyang swordsmanship. Siyempre, ang madali para kay Linfang ay tila hindi kapanipaniwala para sa mga tao sa nayon. Naisip nila noon na hindi cultivator ang binata. Paano siya naging napakalakas? Madali niyang napatay ang lahat ng malalakas na cultivator ng Tianlong Divine Castle. Binitawan ni Linfang ang mga kabayo, tumalikod siya at tinanong ang master. Ayaw mo bang lumipat? Ang mga umaatake ay mula sa Tianlong Divine Castle, kaya madali nilang sirain ng isang maliit na nayon kung may magagalit sa kanila. Tumingin ang Panginoon sa karamihan, umiling at sinabi. Hindi na kailangan, tila, pumunta sila rito ng palihim dahil gusto nilang kunin ang regalo ng ating mga ninuno bilang regalo para sa isang tao. Hindi nila sinabi kahit kanino ang tungkol doon sa tingin ko. Kailangan lang nating linisin ng maayos ang nayon at walang makakaalam na ginawa natin ito. At kung tutuusin, wala tayong sino man dito na maaaring pumatay sa kanila. Nag-aalala ako sa anumang maaaring mangyari sa inyong lahat. Sabi ni Linfang. Hindi malakas ang mga taong iyon. Kahit na hindi bumalik ang Tianlong Divine Castle, anumang bagay ang maaaring mangyari sa kanila. Tama ka, aalisin ko ang karamihan at magpapadala ako ng ilang tao para scout ang rehiyon. Kung may mangyari, papaalisin ko ang mga nanatili rito. Tumanggo si Linfang. Iyon ang pinakamahusay na magagawa nila. Mag-ingat ka, sabi ni Linfang sa karamihan. Gagawin namin. Ayon sa sinabi ng lalaking iyon, pupunta si Long Teng at hihilingin ang kamay ni Qiu Yuzin dahil gusto nilang magpakasal. Sabi ni Master. Nagulat si Linfang. Gustong pakasalan ni Long Teng si Qiu Yuzin. Sa katunayan, si Qiu Yuzin ay dapat na mula sa Qiu clan sa hilagang bahagi ng Bahwang. Sabi ni Master. Alam niya ang ilang bagay tungkol sa labas ng mundo. Ang nayon ay nasa pagitan ng hilagang bahagi ng Bahwang at kanlurang bahagi ng Bahwang, kaya narinig niya ang tungkol sa Qiu clan. Dapat na akong umalis. Isip ni Linfang. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Xiao Chen, ngumiti at sinabi. Bata, magsanay ng seryoso sa pagilinang at balang araw paprotektahan mo ang iyong nayon. Sige. Sabi ni Xiao Chen na tumatango. Tumiti si Linfang sa magiliw na paraan, tumingin kay Yazu at sinabi, bibigyan kita ng ilang bagay kung sakali. Binuksan niya ang kanyang ikatlong mata at ipinadala ang ilang alaala kay Yazu. Alis na ako. Sabi ni Linfang. Pagkatapos, bumangon siya sa himpapawid at isang nakakatakot na espada ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Tito Lin. Tumakbo ang maliit na bata, gusto niyang sundan si Linfang, ngunit malayo na si Linfang. May luhang lumabas sa kanyang mga mata. Tiningnan ni Yazu ang pagkawala ni Linfang, nalungkot siya. Sinugod ng lahat si Linfang sa nayon, marahil ay hindi na nila siya makikitang muli. Tito Lin, paglaki ko, hahanapin kita. Sabi ng batang nanunood habang nawawala ang silhouette ni Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1204, tutulong si Tiantai. Lalo na kalmado si Tiantai. Ang mga antas ng Tian cultivator ng Tiantai ay nagpractice ng kultibasyon ng mas mahirap matapos silang ipahiya ni Zuan Yuan. Minsan ay lumabas si Mo Chen upang sabihin sa kanila na huwag mag-alala at huwag magpanik. Si Zuan Yuan ay may kalamangan sa kanila noong mga araw na iyon, ngunit kung sila ay magsasanay ng husto sa pagilinang, malalagpasan nila siya. Maghihiganti sila sa madaling panahon. Kahit na medyo pinasaya sila ni Mo Chen, naalala pa rin nila ang mga salita ni Zuan Yuan, kung paano niya tinawag ang mga cultivator ni Tiantai ay mahina. Sa tuktok ng celestial flight ng hagdan, sa harap ng isang palasyo, may isang celestial lukang girl. Namiss niya si Linfang, ngunit ayaw niyang abalahin siya kaya hindi siya nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya. Sa buong panahon, nanatili lang siya sa palasyo at nagsanay ng kultibasyon.
Paminsan-minsan, naririnig niya ang mga tao sa labas na nag-uusap tungkol sa nangyayari sa bahwang. Ang babaeng iyon na eksaktong kamukha ni Xinye ay si Qiu Yuzin. Hindi pa siya nakalusot sa layer ng Zunqi, ngunit malapit na siya. Gusto ni Long Teng na pakasalan siya at si Zuan Yuan ay magpapakasal din kay Yang Ziye. Parang gusto nilang magkasabay ang kanilang kasal. Mula sa di kalayuan, may lumitaw na espada at isang binata ang naka-cross-leg dito. Ang kaluluwa ni Lin Fang ay napuno ng cultivation, kinopya niya ang mga bagay mula sa palasyo sa Tiantai papunta sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang pag-iisip, siya ay nakaupo na naka-cross sa palasyo at sa kanyang harapan, mayroong 81 pattern na lahat ay mas komplikado kaysa sa nauna. Nakita na ni Lin Fang ang mga nasa misteryosong mundo. Iyon ay mga banal na marka. Ang mga pattern ng espada ay mukhang mas kakaiba dahil naglalaman ang mga ito ng layunin ng espada. Kalmado silang pinag-aralan ni Lin Fang. Hindi niya natutunan ang mga ito, sinabi niya sa sword grave na mula noon, gagawa siya ng sarili niyang landas. Maaari niyang pag-aralan ang iba pang mga bagay at pagkatapos ay isama ang mga ito sa kanyang sariling paglilinang. Marahas ang hangin sa paligid niya, ngunit hindi nakaapekto sa cultivation ni Lin Fang. Kahit saan, maaaring magsanay si Lin Fang ng paglilinang. Ang libu-libong kilometro ay wala para sa kanyang espada. Sa maikling panahon, muling nagpakita si Lin Fang sa kalangitan sa itaas ng Tiantai. Maraming tao ang tumigil sa paglilinang at lumabas sa kanilang mga palasyo upang makitang bumalik na si Lin Fang. Bumalik na si Lin Fang. Mahigit 6 na buwan siyang nawala at ngayon ay bumalik na siya. Lumapag si Lin Fang at naglakad patungo sa hagdanan. Lahat ng nandoon ay nakatingin sa kanya na parang hindi makapaniwalang nakabalik na siya. Bakit hanggang sa ikapitong layer ng Tianqi pa lang ang mayroon siya? Nagulat ang karamihan. Matagal nang nawala si Lin Fang at hindi pa siya nag-level up. Sinusubukan na ni Qiu Yuzin na makapasok sa layer ng Zunqi. Si Zuan Yuan ay nasa tuktok din ng ika-9 na layer ng Tianqi. Magiging kakaiba kung hindi pa umunlad si Lin Fang. Hindi nila alam kung ano ang ginawa ni Lin Fang sa lahat ng oras na ito kaya nagulat sila. Sa totoo lang, sinadya ni Lin Fang na huwag magsanay ng cultivation. Dahan-dahang naglakad si Lin Fang patungo sa hagdanan, hakbang-hakbang, ibinigay niya ang kanyang susi kay Meng Qing kaya kailangan niyang dumaan muli sa mga panggigipit. Ngunit, naglalakad siya paakyat ng hagdan na parang ordinaryong tao. Parang wala siyang chi, umakyat siya sa hagdan ng normal. Ang ika-6 na pangkat ng mga hakbang, ika-7, ika-8. Si Lin Fang ay madaling umakyat sa hagdan at tumingin sa paligid. Bumalik ka na, sabi ni Meng Qing. Nagbago si Lin Fang, maging ang kanyang chi ay iba. Ako ay, tumanggo si Lin Fang. Lumapit ito sa kanya at inilagay ang mga kamay sa mukha nito. Pamayat ka na, umiling si Meng Qing. Naghahanda akong hanapin ka, gusto kong sabihin sa iyo, hihilingin ni Long Teng ang kamay ni Qiu Yuzin sa loob ng ilang araw. Nanatiling tahimik si Lin Fang, ngunit umiling si Meng Qing, ngumiti at sinabi. Pumunta ka, kung mismo siya, kailangan mong puntahan siya. Oras na, tumingin si Lin Fang sa kanya at ngumiti ng pilit. Hinaplos niya ang kanyang pisngi, ngumiti at sinabi. Bakit napakabuting asawa mo? Kung sasabihin ko sa iyo, kailangan mong tandaan ito magpakailanman. Sabi ni Meng Qing, nakatingin pabalik kay Lin Fang at nakangiti. Sige, tatandaan ko ang iyong mga salita magpakailanman. Sabi ni Lin Fang na tumatango. Sa buhay ko, ang init lang ng nararamdaman ko ay kapag nakikita ko ang ngiti mo. Sa makatuwid, ayaw kong sumalungat ka sa iyong mga paniniwala. Sabi ni Meng Qing sa malumanay na paraan. Naantig si Lin Fang sa mga salitang ito. Sa buhay ko, ang tanging init na nararamdaman ko ay kapag nakikita ko ang iyong ngiti. Nakakatuwang babae. Hinaplos ni Lin Fang ang buhok ni Meng Qing. Tandaan mo yan. Nakangiting sabi ni Meng Qing. Lin Fang bumalik ka na. Sabi ni Mo Chen. Pumunta ka. Kinaladkad ni Lin Fang si Meng Qing at ang kanilang mga silhouette ay kumikislap. Lumipat sila patungo sa gitnang bahagi ng Tiantai, kung saan nanggaling ang boses ni Mo Chen. Brother. Napakabilis, nakarating sila sa gitnang bahagi ng Tiantai. Bukod kay Mo Chen, may 2 pang tao. Ang Zun level na disipulo na nauna sa Ranggo at ang Sado. Naglakad sila patungo sa kanila. Tumiti si Mo Chen at sinabi. Hindi masama, nag-level up ka na naman. Maraming tao ang nagulat. Tila si Lin Fang ay mayroon pa ring lakas ng ika-7 layer ng Tianqi. Bakit sinabi ni Mo Chen na nag-level up na siya? Alam mo ba kung ano ang nangyari sa hilagang bahagi ng bahwang? Tanong ni Mo Chen. Medyo narinig ko lang, sagot ni Lin Fang. Sige, sa 3 araw, ang Tianlong Divine Castle ay pupunta sa Qiu Clan para hingin ang kamay ni Qiu Yuzin. Bukod dito, pupunta rin si Zuan Yuan sa Yang Clan para hingin ang kamay ni Yang Ziye. Kanina ka pa wala, dapat pumunta ka at tumingin sa paligid. Sabi ni Mo Chen na nakangiti ng malalim. Hihilingin ko kay Brother Chi at Brother Rouya na sumama sa iyo, kung gusto ng ibang tao na sumali, maaari silang pumunta at sumali sa kasiyahan. Maraming tao ang mukhang nasa sabik nang marinig nila si Mo Chen. Sa 2 malalakas na cultivator na iyon, magiging ligtas sila. Pumunta ka. Tumalikod si Mo Chen at umalis. Gayunpaman, naririnig pa rin ng mga tao ang kanyang boses. Gawin mo ang anumang gusto mo, kung may anumang problema, nandyan si Tiantai. Salamat.
Sabi ni Lin Feng, habang nakatingin sa pagkawala ni Mo Chen. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1205, Lin Feng sa Kiev. 3 araw pagkatapos noon, masigla ang mga lansangan sa hilagang bahagi ng Bahwang. Dahil si Qiu Yuzin ay bumangon at sinalakay ni Zuan Yuan ang mga tao sa Tiantai, ang hilagang bahagi ng Bahwang ay naging partikular na kalmado sa loob ng ilang sandali. Ang Tianlong Divine Castle ay darating sa hilagang bahagi ng Bahwang na nangangahulugang magbabago ang mga bagay sa lalawigan. Kung ang Tianlong Divine Castle mula sa kanlurang bahagi ng Bahwang ay dumating sa hilagang bahagi ng Bahwang, iyon ay isang halatang provocation. At saka, pupunta sila para hingin ang kamay ni Qiu Yuzin. Ang Tianlong Divine Castle ay isang imperial na grupo ng impluensya. Kung hindi sila pinayagan ng Qiu clan na bumisita, nakarating na ba sila sa hilagang bahagi ng Bahwang? Kung tumanggi sila, hindi ba nila ikinahihiya si Tianlong? Ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena? Bukod, ang pinuno ng Yang clan na malubhang nasugatan sa panahon ng digmaan laban sa isla ng Nine Dragons at ang Zuan Yuan clan, ay pupunta rin sa Qiu clan. Nagtataka ang lahat kung bakit, kung hihilingin ni Zuan Yuan ang kamay ni Yang Ziye, bakit hindi siya direktang pumunta sa Yang clan? Hindi ba napatunayan nito na ang Yang clan, ang Qiu clan at ang Zuan Yuan clan ay nagiging masyadong malapit sa Tianlong Divine Castle? Ang araw ay sumisikat at ito ay isang mainit na araw. Ang teritoryo ng Qiu clan ay mukhang mas maganda sa sikat ng araw ng ganoon. Ang Qiu clan ay gumawa ng mahusay na pagsisikap upang palamutihan. May isang napakahabang alpombra mula sa tarangkahan hanggang sa pangunahing palasyo. Maraming tao ang naglalakad sa mahabang alpombra, nakangiti at tumatawa. Naunawaan kaagad ng karamihan ang ibig sabihin nito. Tiyak na mangyayari ang kasal. Pinatunayan ng mga dekorasyon na tinanggap na ng Qiu clan ang pagsasama ni Qiu Yuzin at Long Teng, kung hindi, hindi sila magsusumikap. Lumipas ang oras at mas maraming tao ang dumating, na pinananatiling abala ang Qiu clan. Haha, Qiu Hao, binabati kita. Sabi ng isang medyo may edad na lalaki. Kasama niya ang isang grupo ng mga tao at mukhang pinuno nila. Mukha siyang maharlika at malakas. Ito ang pinuno ng Yang clan, Yang Lin. Isang karangalan na makita ka rito. Sabi ni Qiu Hao na nakangiting may pagmamalaki, ngunit hindi siya pumunta sa gate para salubungin sila. Dahil dito, medyo nagalit si Yang Lin. Ang Qiu clan ay magiging bahagi ng Tianlong Divine Castle kaya binago din nila ang kanilang katayuan. Kumaway din siya sa ama ni Qiu Hao, kumaway lang. Siyempre, kahit hindi masaya si Yang Lin, hindi niya ito ipinakita. Bukod dito, hindi niya alam na si Qiu Hao ay hindi masaya, si Qiu Yuzin ay nakakamit ng meteoric na tagumpay bilang isang cultivator. Muntik na niyang patayin ang kanyang mga anak dahil sa isang estranghero, paano siya magiging masaya? Nagkwentuhan ang dalawa at naglakad. Sina Yang Zilan at Yang Ziye ay nasa likod ni Yang Lin. Nasa sabik si Yang Ziye, malapit nang dumating ang Zuan Yuan clan. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal, dumating ang Zuan Yuan clan. Ang pinuno ay nakasuot ng isang gintong balabal at siya ay mukhang 30. Ang kanyang chi ay marilag. Iyon ay tiyuhin ni Zuan Yuan. Zuan Yuan Wei. Brother Zuan Yuan. Magalang na sabi ni Qiu Hao. Ang Zuan Yuan clan ay may emperador kaya kailangan nilang maging mas magalang sa kanila, kumpara sa Yang clan. Brother Qiu, napakabait mo. Sabi ni Zuan Yuan Wei na masayang nakangiti. Pagkatapos ay tumingin siya sa Yang clan. Brother Yang, nandito ka rin. Siyempre. Sabi ni Yang Lin na tumayo. Tumingin siya kay Zuan Yuan at tila nasisiyahan siya. Lalong lumakas ang iyong chi. Malapit ka nang makapasok sa layer ng Zun Chi at pagkatapos ay susubukan mong maging isang emperador tulad ni Emperor Zuan Yuan. Haha, siguro sa oras na iyon, magiging isa na ang pamilya natin. Sabi ni Zuan Yuan Wei na tumatawa ng malakas. Parang napakasaya niya. Boom boom boom. Nang mga sandaling iyon, sa di kalayuan, malalakas na tunog ang papalapit. Maraming tao ang nakatingin sa malayo, ang iba ay umangat pa sa himpapawid upang tingnan kung saan nanggagaling ang mga tunog na iyon. May mga dragon horse na nakasuot ng dragon armors at humihila ng malalaking karwahe. Nandito na sila, paparating na ang Tianlong Divine Castle. Ang karamihan ay namangha. Dumating na ang Tianlong Divine Castle, nandoon talaga sila. Biz. Maraming tao ang bumangon sa himpapawid, ang pinuno ay isang matanda na mukhang nasa dulo na ng kanyang buhay, ngunit ang kanyang mga mata ay parang binata pa rin. Siya ang pinuno ng Qiu clan, Qiu Song. Kinailangan niyang personal na tanggapin ng mga tao mula sa Tianlong. Hindi kailangang maging magalang, sabi ng isang malakas na boses sa di kalayuan. May lumabas sa isang karwahe at bumangon sa ere. Ito ay isang malakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Hindi personal na dumating si Long Teng. Tulad ni Qiu Yuzin, sinusubukan niyang makapasok sa layer ng Zun Chi. Sino ang makakalusot sa layer ng Zun Chi bago ang isa? Kailangan kong i-welcome ka ng personal. Sabi ni Qiu Song. Siyempre, ang kapalaran ng Qiu clan ay magbabago kung sila ay magiging malapit kay Tianlong, kaya ang matanda ay nagbigay ng malaking kahalagahan doon. Sige, bumaba na tayo para mag-usap. Sabi ng pinuno ng grupo mula sa Tianlong Divine Castle.
Lumapag sila sa lupa at sinabi ng matanda sa lahat, lahat kayo ay panauhin dito ngayon, tulungan ninyo ang inyong sarili at gawin ang anumang gusto ninyo. Ang teritoryo ng Qiu Clan ay napakalaki, kaya mayroong mga tao sa lahat ng dako. Alam mo kung bakit tayo pumunta dito. Si Long Teng ay kapwa nating alagad. Isa siya sa pinakamagaling sa kanyang henerasyon, at may katawan siyang dragon. Si Qiu Yuzin ay hindi lamang maganda, siya rin ay napakatalino at malakas. Kaya naman, umaasa kami na maaaring ikasal sina Long Teng at Qiu Yuzin. Maaari silang maging isang natatanging mag-asawa. Napakalakas ng boses niya kaya maririnig siya ng lahat sa loob ng teritoryo. Pumunta kayong lahat dito, ibig sabihin mataas ang tingin ninyo sa Qiu Clan at sa akin. At saka, si Yuzin ay nasa hustong gulang na, kapag mayroon na siyang sariling lugar, ang kasal. Hindi ka makakasagot dyan. Sigaw ng isang tao habang nagsasalita si Kyusong. Ang boses ay nanggaling sa malayo. Nakita ng lahat ang isang espada na lumilipad patungo sa kanila, naglalabas ng mga tunog ng pagsipol at niyanig ang kalangitan. Tiantay, nandito na ang mga taga-Tiantay. Excited ang crowd. Napakabilis, lumapag ang espada at nabasag ang lupa habang lumilipad ang mga piraso ng bato. Lin Fang. Malamig na tiningnan ni Zuan Yuan si Lin Fang. Lin Fang. Si Yang Zilan at Yang Ziye ay namangha din. Ikaw ba ang sumigaw? Sabi ni Qiu Hao na itinuro si Lin Fang. Pagkatapos ay dinagdag niya. Naiintindihan mo ba ang pagiging magalang at paggalang? Sino ka? Kalmadong sinulyapan siya ni Lin Fang nang walang pakialam. Galit na galit si Qiu Hao. Si Lin Fang ay nagpapanggap na hindi niya kilala. Bata, nagpunta ka rito bilang panauhin, kaya tinatanggap ka namin, ngunit huwag mo akong gambalain habang nagsasalita ako. Sabi ni Kyusong. Siyempre, ayaw niyang masyadong lumala ang relasyon ni Tiantay at ng Qiu Clan. Alam din niyang may gusto si Yuzin kay Lin Fang. Hindi naman sa masama ang itsura niya, masyado lang mababa ang cultivation level niya. Hindi magandang kapareha si Long Teng para kay Yuzin. Masyado siyang mahina. Mahina hong sabi ni Lin Fang. Maraming tao ang mukhang excited na makita kung ano ang susunod na mangyayari. Nakakatawa, may katawan siyang dragon. Kung hindi siya magandang kapareha, sa tingin mo ikaw. Sabi ni Yang Zilan sa nakakatawang paraan. Tahimik na sinulyapan ni Lin Fang si Yang Zilan, na nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang lamig. Noong nakalusot pa lang si Lin Fang hanggang sa ikalimang layer ng Tianqi, hindi niya siya kayang talunin. Halika. Sabi ni Lin Fang na nakatingin kay Yang Zilan. Si Lin Fang ay mukhang kalmado at walang pakialam, gayunpaman, parang binibigyan niya ng utos si Yang Zilan. Lalong na-excite ang crowd. Alam ng lahat ang tungkol kay Lin Fang at Qiu Yuzin. Alam din nila na hindi gusto ni Lin Fang ang Yang Clan. Tumiti si Lin Fang sa isang matangkad na paraan at naglakad patungo kay Yang Zilan. Ilang beses na siyang sinubukang patayin ni Yang Zilan, ngunit ngayon ay maaari na niyang bayaran siya.